Ayun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? At pakita lang natin sa inyo yung trade natin. So, ayan. Zereb, $14.65. So far sa 1 week, naka 11,000 profit tayo. No? So, ito sila. So, next page. So, good naman. May talo. Talaga natural. $12. No? Pero panalo naman yung isang plate. So, pangatlong plate, may talo dalawa, pero mas marami yung panalo. May isang buong panalong plate, goods. Tapos, may talong dalawa, $12, pero binawi naman dito sa area na to. Hindi, talo tayo dito. Talo tayo dyan. Okay lang. So, ito, isang buo, okay naman. Ito naman, may talo tayo, nakaraan. Ito naman, okay naman. O, di ba? So, lahat naman ng trade is hindi 100%. So, ang importante sa 1 week, profit ka. O, di ba? So, yun ang importante doon. Hindi importante yung ay ang pangit dyan, no? Talo ka na nga, sunog ka pa, di ba? Yung sunog na sunog, yung walang bawi, di ba? Kaya importante yung cut loss, mga kapatid. Tingnan nyo kapag natatalo, bababa lang. Di ba? And then, puntahan natin ngayon, Bitcoin, no? BTC, may naka-open ako, no? Ito yung TA natin sa ating Telegram. Kung titingnan natin yung TA natin, ito. No? Yan yung TA natin. 27 pa ngayon. O yan, ito yung TA natin ngayon. And then naglabas pa ako ng TA ulit. Okay? So dito nila sinisend dyan sa PNL. Ito yun. Ito yung PNL ng mga tropa. Yan. Puro goods, di ba? So may talo din ito. Katulad nito, talo siya. Ito kasi mga late na pumasok. Tsaka yung mga naka-high leverage, di ba? Yan. Yan sila natatalo, mga kapatid. Okay? So next, puntahan natin ngayon yung ito yung nakikita ko ngayon, si Ban, no? Kung titingnan nyo sa 1-day time frame, kahit pa paano, medyo mababa na to, no? Siguro, tandaan nyo na lang yan, 5.8, no? Possible, magkaroon ng bounce yan hanggang parang 8 USDT. Parang yun yung nakikita ko dito, 8 USDT. Si Myro naman, ganun din. So, possible kay Myro, makita natin 0.05 hanggang 0.06. So, I think hanggang 0.06 kayang abutin nito. No, yun lang ang tingin ko, ha. So, nasa inyo yan kung papasukin nyo, mga kapatid. No? Dito naman, sa 1 day, ito bago lang to. Sideways, halos karaniwan. O, nagde-drop ng pakonti-konti. So, possible, baka umabot din ng 0.2. So, baka 0.2 ang abutin nito. 0.2 or pwedeng pumasok ng 0.21. Yun yung nakikita natin dyan muna bago niya basagin yung 0.22. So, yan yung nakikita natin. Okay? So, for the crypto bubbles naman, daming negative. Pero may mga positive. Pero ang baba lang, no? So, kung titingnan natin kasi Sunday, kaya mahina ang volume. Sa liquidation heat map naman natin, kung titingnan naman natin siya, may malaking volume na gustong kunin sa ilalim sa 93.1, no? And then kanina nakuha to, tong area na to. So kuha siya sa 93.1. Kanina meron diyan, yung area na yan. So possible baka kunin tong si 93.1, di ba? Masyadong malalim to, tong area na to. Si 95.9. So tingnan natin kung anong possible na mangyari, no? So sino bang kukunin, yung mas malapit o mas malayo? Basta tayo, we have support and resistance. Okay? So nasaan yung ating support and resistance? Pakita natin. Crypto spot trading tayo. So check natin yung ating BTC. So sa BTC natin, ayan pa rin, no? 93.7. Ito yung ilalim na to. So pag na-break si 93.7, di ba? So possible baka bumaba hanggang 92.9. So I think 92.9. Pero possible pag na-reject, pwedeng kunin to si 95 bigla. Yun yung nakikita natin dito. Kaya tulad ng sinabi ko, hindi kami pumapasok ng wala sa support and resistance namin. Hayaan lang namin yan, mga kapatid, no, hanggang sa makuha yan. And then
Ang napapansin ko ngayon, medyo nagda-drop si BTC, pero si Ethereum, pag nag-pump si BTC, nagpapakita din ng konting pump. Ethereum, nasaan na si Ethereum ngayon, no? Nasa line of 1.8 na si Ethereum. Tulad ng sinabi ko, tignan nyo to mga kapatid, oh. Profit na profit sana kayo, di ba? Nung nabasag si 1835, lumipad hanggang dito sa 1855. Okay? So, ang gandang profit. Pero tulad na sinabi ko, 20% always yung profit natin. Hindi kami lumalagpas masyado doon. Kumbaga, sabi ko nga, basta first TP, 20%. Good na kami doon. Marami nagsasabi na masyadong mababa yung 20%. Sa inyo yun. Sa amin, hindi. Di ba? So, mataas yung 20% sa amin. At good yun for me na profit. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung mga professional nga eh. So, masaya na sila sa 20% per annum, di ba? So, yun lang, AGX, at saludo sa inyo lahat.